Ano nga ba ang ating atomic card billing cycle? Mga transaction ba na ginawa natin ngayong buwan ng November 1 to 30? O nung last month kaya 1 to 31? As per Atome, atomic card follows the standard 30-day billing cycle. Transactions you make within this time frame accumulate to determine how much you owe at the end of each cycle. So, paano nga ba natin malalaman kung saan nagpo-fall yung 30 days na yon? Kung saan magsisimula yung billing period o yung billing cycle? Siyempre, importanteng alam natin to para malilimitahan natin yung paggamit ng ating card. So, nag-email ako sa kanila at ang sagot nila sa akin, "We would like to inform you that for the atomic card, your billing cycle will commence following your designated billing date. Thank you for understanding and keep safe." Ibig sabihin, for example, kagaya nung sa akin, ang billing date ko is every 20 of the month. So, sabi ni Atome, your billing cycle will commence following your designated billing date. So, kung billing date ko is every 20, ang bill cycle o yung bill period ko ay magsisimula every 21 to 20 of the next month. After ng billing date, dun magsisimula yung ating billing cycle. Yung due date natin, tuwing kailan naman? The payment due date is 10 days after the billing date. If the due date falls between the 29th and 31st, the billing date will be adjusted to the 1st, 2nd, or 3rd of the following month. 10 days daw after billing date. Kung yung billing date ko is 20, yung aking due date ay tatapat ng 30. But, if the due date falls between 29 and 31st, the billing date will be adjusted to the 1st, 2nd, or 3rd of the following month. Mangyayari, ang magiging due date ko ay every 2nd of the next month. Yung kabuuan ay 31 days kasi merong 31 yung October. Importante alam natin yung ating billing date kasi after nun, dun magsisimula yung panibagong cover period para sa susunod nating billing. Lahat ng transaction na ginawa natin sa loob ng period na yan o sa loob ng mga date na yan ay mag-due 10 days after ng ating billing date. Halimbawa, nag-transact ulit ako ng panibago. Ito mga naka-shade ng color blue. Mangyayari, sa January 2 na ang magiging billing nito dahil tapos na yung cut-off para sa December 2. Kung alam natin yung cycle, kahit papano, malilimitahan natin yung paggamit ng card. Kahit may credit limit siya, syempre nababudget din tayo. The billing date is based on the application date. Kaya tayo ay magkakaiba ng mga billing date, magkakaiba rin ang ating mga due date. Base yon kung kailan tayo nag-apply. Kay Atome, dalawa yung ating card. Meron tayong physical and virtual card. Pero, they share the same spending limit. So, iisa lang yung kabuuan ng spending limit natin kahit anuman yung gamitin natin, mapa-physical or virtual card. Makaka-receive tayo ng iisang billing ng total transaction amount ng paggamit natin ng physical and virtual card. Kaibahan lang naman, si virtual magagamit lang natin online, samantalang yung physical sa mga physical store. Gumamit man tayo ng physical or virtual card, basta pasok siya sa period na yun, iisa lang yung kanyang kabuuan, total amount na ating magiging billing. Late fees. If repayments are not made by the cut-off time, the user may be automatically enrolled into a payment plan with late fees and finance charges. Siyempre, hindi natin may iwasan na lumagpas tayo sa due date dahil sa halimbawa meron tayong financial problem o di kaya na short tayo sa budget or nakalimutan natin. Based sa experience ko, na late ako ng payment, ang nangyari, pumasok siya sa automatic installment plan ni Atome na merong kasamang late
fees and other charges. Yung amount na dapat babayaran ko nun is nahati siya into installment na 9 months. Tapos yun nga, meron siyang kasamang mga late fees. Hindi natin maiiwasan yun kahit saan naman sigurong card or kahit anong mga loan application or loan company, meron naman talaga mga charge kapag nalilate tayo ng bayad. Kaya hanggat maaari, kung kaya naman natin in advance na bayaran yung ating card bago mag-due date, mas okay yun para meron tayong good record, diba? Sa mga cards. Hindi lang naman dito kahit pag-apply tayo ng other card, meron tayong magandang record. At hindi tayo mahihirapang mag-apply, mabilis lang tayo ma-approve. Yahoo! Lahat ng mga shinare ko sa inyo ay based lang sa aking experience. Sa aking research at sa mga informasyon na galing kay Atome. Hindi ko pinopromote yung card, hindi ako bayad dito. Sinishare ko lang kung ano yung aking naging experience sa paggamit ng Atome card. So, yun lang. Thank you! Driving around with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded.